Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So today's video, hinaan ko lang kasi nga yung amo ko is gising pa and nagigitara siya. So yun yung kinakadika ng amo ko ngayon. Ang today's video natin is sinigawan ako first time ng amo ko. Pero hindi naman ako nasaktan kasi nga hindi naman siya totally na may mali ako or ano ba. So nasigawan lang ako. Kasi nga nagngangarag tong bata, nag-away sila ng mama niya. Kasi nung nakaraang linggo, 'di ba? Hinaan ko lang ha. 'Di ba Chinese New Year? Tapos punta kami doon sa bahay ng matanda and may mga bulaklak na alam mo yung sa Chinese New Year binibili yung pula yung dahon. So naglaro yung bata, yung teddy bear na malaki, tinapon. Nabagsak doon sa halaman na doon talaga sa pinakagitna yung sanga na tatlo talaga nakaganon and ang tataba niyan nasa gitna talaga, yun yung natanggal. So nakita ang kalaro ng bata is yung isang katulong, yung taga doon, yung katulong nila doon, yung Indo. So naligtas ako kasi nung time na yun, ewan ko anong ginagawa ko, bakit naligtas ako nung time na yun. So siya yung nakakita and then tinipan niya. Alam din nung amo kong lalaki kasi nakita niya din. So ako sabi ko hayaan na lang. Sabi nung katulong, ilagyan niya daw ng tape. Ngayon pagka umaga nakita nung matanda, tinawag yung doon katulong na isa nung Indo. Masiha! Sabi ganun, sumigaw. Ano nangyari dito? Tapos sabi ng Indo, hindi ako, yung bata, si Emma. Tapos naghalit yung matanda. Sabi nung yung lalaki talaga nakakatakot, yun yung parang boss doon sa bahay nila yung lalaki. So nagalit. Sabi ng babae, hayaan na lang. Sumbong ng sa akin ng Indo, pero ayaw ng lalaki, galit na galit talaga. Tapos yung amo kong babae, tinawagan ata. Tapos lumipas na yung isang linggo. Akala namin okay na. Pagbalik namin doon kanina sa daan, nakita ng matandang lalaki yung bata tsaka yung amo kong babae. Hindi niya masyado pinansin, hindi niya pinapansin. Tapos nauna siya maglakad yung matandang lalaki. Tapos tinawag niya kami, sabi niya, hoy, gumanon siya. Na sabi ko, bilisan niyo kasi nag-aantay siya sa elevator. Sabi ko ganun. E di sumakay kami, hindi siya nakikipag-usap. Tapos pumasok siya, akala ko okay lang, walang problema. Tapos pagdating namin sa loob, pumasok agad yung matandang lalaki doon sa kwarto. Tapos nag-usap yung amo kong babae tsaka yung matanda na yun nga sabi. Tapos pinapunta ngayon yung bata. Doon akala ko, yung ngipin ng bata tatanggalin kasi nga, umaalog na. Akala ko yun yung dahilan kaya umiyak yung bata. Hindi pala, yung dahilan pala, yung bulaklak. Ayun na nagsimula ng umiyak, ng garag na. Tapos yung matandang lalaki hindi talaga nagpapatawad. Alam mo yung alam mo yung galit yung mukha niya. Tapos hindi siya tumitingin. Tapos hindi siya nagsasalita. Kahit akala ko nung una okay lang, hindi siya nagsasalita. Tapos yung amo kong babae galit na yung matanda na babae. Yun yung tolerate ba? Yung alam mo yung kaya lumalaki yung ulo. Kasi sinasaway or pinapagalitan ng amo kong babae, niya, tama na yan, tama na, okay na, ganyan siya ng ganyan. Hindi mo maintindihan kaya yung ugali ng mga bata is nag-iiba kasi nga mayroong taga salo. So, ako nandyan lang. Tapos tinignan ako ng amo kong babae kasi naawa na ako sa bata, yung iyak niya. Tinignan ako ng amo kong babae kasi kinuha ko yung tissue, ilalapit ko sana sa bata. Alam kasi ng amo kong babae na pag lumapit ako sa bata, yayakap yun sa akin, hindi na yun aalis, maghingi yun ng tulong. So tinignan niya ako, ibig sabihin hindi ako pwedeng lumapit. So hindi ako lumapit. Tapos yung bata munta doon sa matandang lalaki. Tapos nandun din yung tapos nandun din yung amo kong babae. Tapos biglang sinakta ng bata yung amo kong babae, hinampas ngayon dito sa katawan. First time ko din nakita yung amo kong babae na sinaktan dito kanina nakita ko talaga, lumagapak talaga paghampas ngayon ng batang ganun. Kasi dati hinahayaan niya lang yan na manghampas, ngayon di na. Paghampas ng bata, hinampas niya rin ng malakas dito sa din sa kamay. Tapos tumigil yung bata, hinayaan ko lang, humampas ulit ngayon yung bata pangalawa dito naman sa sa may hita ng mama, hinampas ngayon ng mama, sobrang lakas din, grabe. Alam mo yung nanggigil na din yung mama kasi nga
galit na yung matandang lalaki, hindi siya nagsasalita, it means sobrang galit niya. And yung mga bulaklak na yun na naka-display doon sa sa may harapan sa loob ng bahay, pinaglalabas niya doon sa labas. Nilagay niya doon sa sobrang galit niya. Kaya yung amo kong babae galit din. Tapos ayun, tapos sabi ng nanay, palitan mo yan siya ng damit. Tapos yung bata, nag-iinarte ba? Akala niya, pag nag-inarte siya, tutulungan ko siya, hindi. Alam mo yung umiyak siya ng umiyak, tapos humiga siya sa sa sahig. Tinignan lang namin, hinayaan ko siya, binibihisan ko siya habang nakahiga. Tapos nung napansin niya na walang tumulong sa kanya, tumayo din siyang mag-isa, o diba, tarantado. Tapos ayun, sinuutan ko na siya ng leggings, palda na lang yung kulang. Hindi ko narinig, sabi ng amo kong babae, mamaya na. Hindi ko narinig, kasi nga, yung bata, nasa tabi ko, umiiyak. Sabi niya, mamaya na. Hindi ko ngayon narinig, sabi niya, mamaya na! Ay puta, parang nahinto yung ko. Nahinto yung, alam mo yung nahinto yung mundo ko. Parang first time ko nasigawan. So, huminto ako. Tapos, bahala ka dyan. Sabi kong ganun. Salita talaga natin. Bahala ka dyan. Sabi kong ganun. Tapos, umalis ako. Tapos, yung bata, ayan, world war na naman sila ulit ng nanay. Hindi talaga nagpapatalo tong bata. Pag naalala niya yung ginawa ng nanay niya sa kanya, na hinampas siya, umiiyak siya. Tapos, away na naman ulit. So, sabi ko sa bata, bilisan mo. Huwag ka kasing manakit. Tapos, minura ng bata yung nanay. Sabi niya, how dare are you? Sabi niya ganun. Narinig ko siya first time. And then sabi niya, you're loser. Sabi niya ganun. Nagalit ako sa bata. Sabi ko, yung bunganga mo, ba't ka nagmumura? Sabi ko ganun. Alam mo namang bad yan. Sabi ko ganun. Tapos yung nanay, nandyan. Sabi ko, natutunan niya yan dun sa niya, classmate niya. Sabi ko ganun, kaibigan niya. Sabi niya, paano mo nalaman? Kasi nagsalita yan siya doon sa sa bus. Tapos tinanong ko sa kanya sa sa park. Tapos tinanong ko saan niya nakuha, doon daw sa kaklase niya. Sinabihan daw yung yung 'di ba sa bus nila, school bus nila, merong babae na nag-a-assist sa kanila pag lumabas sila, ganyan. Sinabihan nung bata na, how dare are you? You're a loser. Ginaya ngayon ng bata. Ayun na naman, sa susunod na mag-away yan sila, pas marinig yan ng nanay, bugbog na naman yan siya. Nasimula ng nanay manakit, tuloy-tuloy na yan. Ginawa ng bata kanina, hampasin din ng nanay 2 beses. Tapos nung ginawa ng bata, gumanon yung bata, piniga din ng nanay. So, first time ko nakita yung nanay na nanakit. Hindi yan nananakit dati, kahit anong hampas ng bata sa kanya, hindi siya nananakit. Hanggang salita lang siya, hanggang ganun na siya, sigaw. Pero ngayon ko lang siya nakita na na talaga siya, na musical na talaga siya kanina. Sunod-sunurin na yan, tuloy-tuloyin na yan. Tama lang yun sa bata kasi nga lumalaki siyang salbahe eh. Tapos yung sa bulaklak naman, hindi niya naman talaga kasalanan na sinadya na niya putulin yung bulaklak. Nandun ako pero hindi ako yung nagbabantay. Tinapon niya yung teddy bear, tas doon napunta, kaya naputol yung bulaklak. Grabe pala yan, sila magalit kapag mga ganyan. Kaya huwag kayong magbasag ng mga kung ano-ano dyan sa bahay nila, katulad ng mga Buddha, mga kung ano-ano na alam mo yung mga religious paniniwala nila. Kasi grabe sila magalit, especially yung matanda kaninang lalaki. Ay, nung huli lang siya kumalma, hindi niya talaga kinausap ng ilang oras yung bata. Kaya yung bata, nung pagsundo ko sa school, sabi niya, ayokong bumalik sa bahay, umiiyak. Alam mo yung paiyak na siya sa daan. Sabi niya, ayokong bumalik sa bahay, mas gusto ko na lang dito sa labas, ayoko. Sabi ko sa kanya, pag uwi mo, magpanggap ka na, mabait ka, na wala kang alam, na alam mo yung nakalimutan mo na, para makalimutan din nila na may kasalanan ka, ganun. Kaya ginawa ng bata, pag uwi, nagpanggap siya na tahimik siya, tapos kunwari behave siya. Tapos ayun, binati na siya ng mama niya. Yun na, kaya naging okay. Pero yung sigaw, ko naman yung nanay kanina kasi sobrang galit niya talaga. Alam mo yung galit na galit talaga siya, na sumisigaw na siya, na nananakit na siya. Hindi yan siya nananakit dati. Kaya naintindihan ko naman yung pagsigaw niya sa akin. Purya na lang pag yung sinigawan niya ako na alam kong alam mo yun. May kasalanan din ako, hindi ko narinig. Pero kasi ang ingay din ng bata na katabi ko, nangangawa. So, yun lang, nasigawan ako. Pero hindi ako nasaktan kasi hindi naman talaga grabe na katulad ng iba. Hindi naman, awa ng hindi naman. Yung sigaw sa akin kasi nga, hindi ko maano, pero wala akong bad na doon sa sigaw niya. First time ko lang, nagulat lang ako kasi nga nagawa niya.
Pero next time nasigawan niya ako, tapos alam mo yung tungkol sa trabaho ko sa bahay, ganyan, o ano, ay, ibang usapan na yun. Kanina, iba lang yung sigaw niya kasi nga, may away. Nadamay ako, hindi dapat ako nadamay, pero dahil ako yung tagabantay ng bata, and ako yung kanina, nadamay ako. So, ayun lang guys. Ano pa ba yung ibang na-share ko ngayong araw? So far, yun lang. Naliliit lang ako sa sarili ko kapag kakain ng hapunan. Tapos may parating na ibang tao, bisita nila. Hindi bisita, ibang anak niya. Tapos magluluto sila sa kusina. Hindi ako sa kusina kakain. Doon ako sa labas. Doon mismo sa labas. May mesa doon. Ano siya, labas na talaga ng bahay. Pero may bubong siya. Pero labas na talaga, makikita mo na yung garden nandyan. May pintuan sa doon ako pinakain. So, parang ako, grabe talaga. Kapag katulong talaga, mararanasan mo talaga yun. Tapos habang kumakain ako, tas yung damit ko hindi ganun kakapal. Kasi nga, nanghinayang ako na maglaba ng makapal na damit kasi nga hand wash lang ako. So, maginaw. Tapos kumakain ako doon. Naawa na lang ako sa sarili ko. Pero sabi ko, laban na to, kaya na to. Lalo nung nakita ko yung mama ko na sinurprise ko, and grabe yung thank you niya sa akin. Sabi niya, thank you so much kasi may pa-birthday pa ako sa kanya na pera na 3,000 na higit. Tapos meron pang ref na halaga ng 19,000. So, tuwang-tuwa siya. Kaya, yun na lang yung nagpapalakas sa akin, yung pamilya ko, especially yung mama ko, kasi para naman sa kanya lahat ng trabaho kong pagtitiis ko dito. So, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Pasensya nyo na yung boses ko kasi nga yung amo ko nagigitara dito. Lakasan ko na lang to, i-edit ko na lang. Thank you guys, love you all.